Bible. Okay? So tayo pong lahat ay tumayo at tayo po'y darako na sa mahalaga sa pagpapahayag po ng salita ng Panginoon. So pakiusap po, wala nang patayo-tayo. Iwasan na po natin ang mga pagtayo at kung pwede po sana, kunin natin ang ating mga Biblia. Yung po mga cellphone natin, kung pwede, pakipatay or paki-silent mode. Iwasan na makikipag-text muna para malaya tayong makapakinig ng salita ng Panginoon. Amen? Hindi ko lang alam kung sa Japan yun eh. Sa Japan, pagka magkakaroon sila ng conference, lahat mga kapatid, off ang cellphone. Merong baso, merong bowl sa gitna ng table. Pag yung cellphone mo ay tumunog sa kalagitnaan, kahit manager ka pa, executive ka pa, rules nila yon sa office pag may conference. Kukunin yung cellphone mo, ilulubog dun sa bowl. Ganun sila katindi. Kaya pag sinabing conference, talagang wala, patay lahat ng cellphone. No? So, hindi naman tayo ganun. Pero bilang paggalang sa Panginoon, mga kapatid, so, tayo magbigay galang sa Kanya. Nasaan na po? Wait lang po Okay. Okay. So, buksan po natin ang ating mga Biblia. At ang ating text mga kapatid, masusumpong po natin sa Romans chapter 12 verse 1. So, meron pong Tagalog at English yan. Basahin po natin sabay-sabay. Romans chapter 12 verse 1. So, tayo po mga kapatid ay pasok sa bagong taon natin bilang, hindi January kundi bilang simbahan. We just celebrate our 6th foundation celebration last Sunday, specifically. So, ang ating tema, basahin natin, no? 1 Corinthians 15:58, ready, go? Be steadfast, unmovable, always abounding in the Lord. Ulitin natin for the second and last time, ready, go? Be steadfast, unmovable, always abounding in the Lord. 1 Corinthians 15:58. Sabi na sa wikang Tagalog, kayo nga ay manatili, no? Huwag makilos, huwag matinag, at laging sumagana sa gawain ng Panginoon. So, yun po yung ating tema ngayong taong 2024, no? At itong bagong taon sa atin bilang isang simbahan, sa darating na May, tayo po yung magse-celebrate ang ating ikapitong foundation celebration. And I pray mga kapatid, ang plano ko mga kapatid, pagdating ng 7th year natin, magpapa-organize na tayo. Kausapin ko si Pastor, yung mission, tatanggalin na natin yan. Magiging na siyang Lighthouse International Baptist Church Tagaytay. Wala nang Tagaytay mission. So tatanggalin na natin yung mission, papalitan na siya ng church. Actually, church na tayo. Pero dahil tayo po ay hindi pa organized, kaya ginagamit natin yung salitang mission. I don't care kung gaano tayo karami o kakonti ang bilang. Pero by God's grace, kung iaalaw ng Panginoon at okay kay Pastor, sa darating na May, magpapa-organize na po tayo. Lahat tayo may pipirmang covenant, no? Pipirma tayo sa kasunduan sa darating na May 2025. Okay, basahin natin ito, Romans 12 verse 1. Handa na po ba kayo? Say aloud, amen? Yung mga bata, pag magulo, medyo tahimik lang ha. Pakisaway po ng mga adults at pakiiwasan po ang patayo-tayo at ang cellphone, paki-off or paki-silent mode. Okay, basahin po natin sabay-sabay, twice, 2 beses. Ready, read. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Ulitin natin sa English. Ready, read. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Basahin natin yung Tagalog. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanhid ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, nakaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Ulitin natin.
Kaya nga mga kapatid, ipinamamanig ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, kaaya-aya sa Diyos na sa ninyong katampatang pagsamba. So tayo po'y manalangin. Panginoon, pagpalain niyo pong araw na ito. I-bless ang bawat isa. Kami pangunahan mo ba ng Espiritu? Anumang sala ang aming naisip, nasabi o nagawa, kami kahabagan mo at linisin, Panginoon, ng kabanalan po ninyo. At sa umagang ito, Panginoon, banal na Espiritu, hayaan niyo po maging malaya ang iyong mga salita ay pumasok sa aming puso't isipan at sa aming buhay, Panginoon, may paggalang, may pagsunod. Amin po itong gawin sa aming buhay, Panginoon, na may kasiyahan at pagpapasakop sa iyo. Alisin niyo po ang lahat ng gambala, Panginoon, at pagpalain niyo po kami. At ang bawat simbahan na ipananambahan sa araw na ito pagpalain, ang bawat isa sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, be seated. Magandang umaga sa bawat isa. So mga kapatid, pagpasok natin sa pagtapak po natin sa ating ikapitong taon bilang isang simbahan dito po sa lugar ng Tagaytay, napakahalaga na tayo po ay magkaroon ng recommitment sa Panginoon. Hello? Recommitment, no? Para bang resolution. Naalala ko nung kami elementary high school, gumagawa kami ng New Year's resolution. Naalala niyo ba yun? Nung kayo elementary, high school, marahil college? Sa pagpasok ng bagong taon, ano yung mga gusto kong mangyari? Ano yung mga gusto kong magawa? Ano yung iiwanan ko na? Ano yung iiwasan ko? Diba? Ano yung kung saan bagay ako, saang aspeto ako magpupursige? Okay? So yung mga estudyante, no, kanina pinangaralan natin sila. At nakakatuwa, hindi ganun kadali ang isang taong pagsisikap nila. No, hindi ganun kadali. Kami po nung elementary, talagang sala sa lahat. Sala sa gamit. Naalala ko yung aking lapis, pagka wala ng pambilang tatay namin at nanay. Alam mo yung lapis mong pudpud na ganyan na lang kaliit? Ang pantasa nun hindi uso sa amin. Makakita ako ng pantasa, inggit na ako sa mga klase ko, lalo na may takip na pantasa. Kasi alam mo, pantasa namin, yung Gillette, yung blade na putol, yun ang ginagawang pantasa ng tatay namin. Walang pambiling lapis, kukuha siya ng sanga ng bayabas na medyo payat, itatali niya ng goma yung lapis na ganyang kaliit, para may mahawa, di ba? May sandala, di ba? Pag nagsulat ka. Ganun kami nun, mga kapatid. Naalala ko nung plastiko, alam mo yung 1 kilong bigas na may tatak ng kadiwa? Nag-grade 1 ako mga kapatid, hindi ko makakalimutan yon. Plastic ng 1 kilong asukal ang aking dala-dala. Yung walang laman siyempre yung asukal. Doon meron isang lapis at meron siguro kung hindi isang papel or ilang pirasong papel. Grade 1 ako nun mga kapatid. Mabilihan kami ng aming tatay ng tsinelas once in a blue moon. Praise the Lord. Sa loob ng 1 taon, pagtsatsagaan namin mga kapatid, yung 1 taon, 1 paris namin tsinelas. Pag naputol na yung dito, di ba may ganun yun, tapos may bilog? Lalagyan ng alambre. Pag naputol na naman, lalagyan na naman ng perdible. Pag naputol na naman, lalagyan na naman ng pako. Mapuputol yung 3 yun, di ba? Napuputol yun eh. Mga kapatid, ganun po kami ng mga bata kami noon. Minsan, walang almusal, walang tanghalian, walang hapunan. Igising ng umaga papasok, lahat kami nag-iiyakan, namamalipit ang aming mga kasi walang kain sa bumaghapon. Mag-aantay sa magulang mo, once a week marahil uuwi or every 15 days uuwi sila. Kaya kaming malilit, ano mo ginagawa namin? Pag alam namin, nangako si nanay, si mamay, si papay, tawag namin sa kanila. Nangako si papay uwi ng Sabado. Kaming malilit na magkakapatid, mag-aabang na kami ron sa kanto. Magbibilang kami ng ilang jeep. Siguro yung pang-10, sa akin pang-10, nandiyan si mamay. Sa akin yung pang-15, hanggang siguro lahat ng jeep maubos namin, walang dumating. Uuwi kami sa bahay ng lulugo-lugo, mga gutom kami. Mga kapatid, ganun po kami ng mga bata kami. Siguro yung iba sa inyo, hindi naman naranas yun, di ba? Abeka, naranasan mo ba yun? Napakapalad nyo. Alam mo, ay kumbira, college ako, grabe. Makakain lang ako ng kanin. College na ako noon, kanin. Baon lang ako ng kanin sa TUP.
pag oras ng break time sa tanghali, lahat ng estudyante, papipilahin ko muna sa kantin. Di ubus na lahat sila. Tsaka ako pipila. Pag pila ko, kaibigan ko yung nanay, matanda, sasandok ng sabaw. Si Nanay Anching. Anching, hingi naman konting sabaw ng sinigang. Samahan mo ng konting tangkong. Si Nanay Anching, halos siguro sa loob ng 1 linggo, kung hindi 3 beses, 4 na beses pipila ako sa kantin. Sa hiya ko kasi college ka na 19 ka na. Kasi 19 na ako nag-college yun, nag-work ako ng 2 taon. 17, 18, nag-work na ako sa company nun. Pagdating ng 19 yon, mga kapatid, hindi ako nahihiya. Hindi masamang humingi ka ng konting sabaw. Masama ay nag-aaral ka na walang laman ng tiyan mo. Pamasahe, meron lang akong 7 pesos. Makarating lang ako ng mula Area C hanggang Area 1. Pagdating ng Area 1, lakad na papuntang TUP. Pauwi, bahala na si Batman. Lakad uli hanggang bahay. Layo nun, Area C yun. 1 oras halos na lakaran yun. Mga kapatid, yung iba sa inyo napakapalad. Amen? Gigising ng maaga, may lulutuin, o kaya minsan nakaluto na, may baon ka pa. Ang masaklap, kaya na yung school mo, nandun ka lang sa kantong yun. Minsan hindi ka na papasok, minsan nalilate ka pa. Di ba, Mega? Di ba? Palusot, pati hindi ko na absent. Patuhin mo lang yan sa school mo, malilate ka, mahiya ka naman. Mahiya naman tayo. So mga kapatid, napakapalad nyo. Ayoko nang sa totoo lang, ayoko nang mangyari sa mga anak ko. Yung bang pupos, tawag sa amin ng pupos eh. Yung walang kain sa gabi, tapos papasok ka ng umaga, pupos ang sakit ang tiyan mo. Ayoko mangyari sa mga anak ko. Di ba rin nang may kutkuting tinapay dyan, huwag ka lang magutuman kasi napakahalaga ng hindi ka magutom eh. Nakaka-apekto yun sa utak. Walang papasok sa utak mo pag gutom ka. Naranasan ko yan, mga kapatid. Bible school. Isipin mo Manila. 3 days ka doon. Ang pera mo 300. Paano mo pagkakasyahin? 3 araw ka sa Manila. Kasama na yung 3 araw mong pagkain at 3 araw mong pagkain, tama. Umaga, tanghali, gabi. Tapos, mamamasahe ka pupunta ron at pauwi. Paano mo pagkakasyahin yung 300 din niya sa 3 araw? Mga kapatid, kung hindi ka determinado, hindi ka makakagraduate. Amen? Naranasan ko nun, pandesal sa umaga. 2 piraso. Buti na lang ang pandesal doon. Alam niyo kung magkano? 3 pesos. Ganyang kalaki, pwede pang initin. So, 6 almusal ko. 6. Plus 2 honey milk chocolate. Yung alam niyo honey milk chocolate na tagpipiso, hinahati ko yun. Dudurugin ko, bubudburin ko sa isang tinapay, yung kalahati, sa isang tinapay, kakainin ko, inom ng maraming tubig, almusal. Tanghali, the same. Bibili ko ng 3 pandesal, ate, painit naman. Ganun uli. Ay, hindi tanghali, may konting pagbabago pala. Sasabihin sa akin yung mga kaklase ko, man, kain tayo, sabi ko, nahiya akong makisabay siya. Halika, sumama ka na. Bibili ko ng 5 pisong kanin o 7 ata nung time na yon. Hingi ko ng sabaw. Alam mo gagawin ng mga kaklase ko? Ambag-ambag sila. O man, konting ulam mo. Brad, konting ulam mo. Brad, konting ulam mo. Ito yan, di paano pagkakasyahin. Pero mga kapatid, ayoko umabsent sa school. Pauwi. Ang tinitiyak ko lang, pagpasok may pamasahe ko at pag-uwi. Yung natitira doon, Panginoon, bahala ka na sa 3 araw. Mga kapatid, kung determinado ka, makakapagtapos ka. Amen? Pero napakapalad ng ating mga anak. Di ba? May sapatos, kompletong gamit, may baon, di ba? Abay, mag-aral tayo mabuti. Amen? So mga kapatid, balik po tayo sa ating teksto. So, hindi lamang po sa mga anak natin, kahit po sa ating mga may edad. Sabi dyan, taong 2024 bilang isang simbahan. Abay mga kapatid, maganda i-recommit natin ang ating mga sarili sa Diyos. Amen? O kayo mga nakatanggap ng gantimpala, hanggang dyan na lang bang gusto mo? O kayong best in character. Pero hindi ka pa mag-i-strive na makakuha ka ng may karangalan next year? Okay, sabihin natin, nakakuha ka ng may karangalan ngayon.
Hindi ba kayang konting sikap pa para with high honors naman sa susunod? Kaya hindi? Kaya hindi? Kaya. Kaya. Kung isipin mo nga, yung nag-high honor, mas maliit pa sa'yo eh. Siguro mas cute ka sa kanya eh. Siguro mas magaling ka naman talaga eh. Konting konting sikap pa. Mga kapatid, mag-strive tayo. Ganon din po sa ating mga adult, itong taong 2024 bilang isang simbahan, abay, huwag tayo makontento sa maliit nating nagawa. O baka nga mamaya, wala pa tayo talaga nagagawa sa Panginoon eh. Abay, hindi dapat tayo maging kontentado doon. Amen? Mag-strive tayo mga kapatid. Kaya nga sabi rito, aking pinapamanikan ko sabi diyan, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Yung pag-aaral mo, katanggap-tanggap pa yan last year. O, di ba? O, yung mga hindi nakakuha ng award ngayon. O, gusto mo ba ganyan ka uli? Hindi ba mag-i-strive ka next year? Di ba lalo ka magsisikap next year? Ganun din tayo bilang Kristyano, bilang isang simbahan. Abay sabi rito mga kapatid, ating ihandog ang ating mga katawan, ating buhay sa Diyos, mga haing buhay, banal, katanggap-tanggap sa Diyos. Yan nga ang inyong katampatang pagsamba. O kahit po sa ating mga pagsamba, kamusta ang ating pagsamba? Nalulugod ba natin talaga ang Diyos sa buhay natin? O. Sa ating po mga naglilingkod sa Diyos, sa mga ministries na meron kayo, ginawa mo ba ang best mo nung nakaraang taon? Kayo, sa mga mostly young people, adult, di ba? Kayo pong may mga ministry sa ating simbahan. Ginawa mo ba yung best mo last year? O itong taong 2023? Kasi 2024 na tayo ngayon, mga kapatid. Ginawa mo ba yung best mo? Yung bang kung halimbawa, i-review kaya ng Panginoon, malulugod kaya siya sa mga pinagagawa natin, mga kapatid, bilang isang simbahan? Sa ating pamilya, sa ating simbahan, mga kapatid, pinagbuti ba natin? Lalo pa sa Panginoon, mga kapatid. Kaya po paalala rito sa ating Apostol Pablo, mga kapatid, na ating itong taong 2024, mga kapatid, sa pagtapak natin sa pang-7 taon, mga kapatid, no? Sabi diyan mga kapatid, ating ihandog sa Diyos ang ating ang ating mga katawang buhay, haing buhay, banal, katanggap-tanggap sa Diyos. Mga kapatid, kung hindi mo nahandog ang buhay mo dati, last year, sa Panginoon, hindi mo nabigay ang best mo, abay, pwede ba natin gawing mas maayos ngayon? Hello mga kapatid, nakikinig po ba kayo? Baka natutulog kayo. O, di ba? Kung hindi natin binigay ang ating best, mga kapatid, last year, hindi ba pwedeng gawin natin ang ating best this year bilang isang simbahan? Kung dati para bang on and off ka sa pagdadalo, hindi ba pwedeng itong taon na to, bagong taon sa atin bilang simbahan, maging consistent sa Panginoon? O, di ba? Kung last year hindi tayo lumakad ng may kabanalan sa Diyos, kumbaga, ang lakad natin, kaliwat kanan, paliko-liko, pero kung dinire-diretso mo lang, okay na sana, matatag ka na bilang Kristyano. Hindi ba natin pwedeng itong taong to, ituwid ang ating mga lakad sa harapan ng Diyos, mga kapatid? Hindi ba pwedeng gawin natin katanggap-tanggap ang ating mga pagsikap at paglilingkod sa Diyos itong taong ito? Hindi ba mga kapatid, pwede naman? Hello? Mga kapatid, pwede naman po. Kaya itong taong mga kapatid, itong taong 2024, let us recommit ourselves to God. Amen? Muli mong ipagkatiwala sa Diyos ang sarili mo, ang buhay mo. Kasi mga kapatid, hindi aayos ang ating buhay sa mundong ito kapag hindi mo inayos ang sarili mo sa harapan ng Diyos. Kung tayong mga magulang nagagalit sa ating mga anak, di ba? Pag matigas ang kanilang ulo, hindi ka nag-ayos ng aral nung nakaraan. O, tingnan mo. O, matalino ka naman sana, pero hindi ka nagsikap. Hindi mo binigay yung best mo. O, di wala ka natanggap. Pero di ba, anong saya ng mga magulang kapag ang anak nila'y tumanggap ng may karangalan, tama?
Anak ko yan. O, di ba? Hindi ba pwedeng madagdagan ang baon nila sa susunod? Matutuwa ka, di ba? Hindi ba pwedeng bigyan sila ng bagong sapatos, bagong gamit? Nagsikap eh. Pero yung anak mong tamad, masaya ka sa tamad mong anak? Mangungonsumi ka eh, di ba, Rachel? Mangungonsumi ka, mangangamuti ka eh, manggigigil ka eh. Lahat ng kamot sa ulo mo, makakamot mo eh, sa inis mo sa anak mong pasaway. Mga kapatid, uy, wala akong sinasabi. Okay, mga kapatid, pero anong saya ng magulang kapag ang anak nila ay nagsisikap. Amen? Ganon din ang Diyos, mga kapatid. Itong taong 2024, mga kapatid, bilang isang simbahan, pagbutihan natin. Amen? Amen po ba? Mga kapatid, lalo tayo magsikap. Amen? Lalo tayo magsikap, mga kapatid. Sumunod na talata. Ayan. Etong taong 2024, kasabay ng ating pagsisikap, pagpapagal. Sabi niya, no, yung bang pananatili sa Diyos, huwag kang aalis sa Diyos kahit anong mangyari, mga kapatid. Huwag tayong aalis. Kaya nga sabi sa ating tema, be steadfast, manatili ka. Amen? Kahapon natutuwa ako, isang miyembro ng Lighthouse Pasig, ang trabaho niya dito sa Cavite. Imagine mo yung layo, ang simbahan nila sa Pasig. Pero mga kapatid, hindi siya nawawala sa kanilang pananambahan every Sunday. Kung isipin mo, sabi ko nga sa kanya, Brad, natutuwa naman ako sa'yo. Hanggang ngayon sa Pasig ka pa rin nagsisimba. Sabi niya, opo, Pastor. Sabi ko, alam mo, natutuwa ako sa'yo. Bibihira yung ganyang Kristyano. Alam mo, sabi niya sa akin, oo nga, Pastor, sa totoo lang, ang daming lighthouse eh. Sa Bacoor may lighthouse. Sa Dasma may lighthouse. Sa Cavite may lighthouse. Ay, kalayo-layo ng Pasig. Siguro mula rito, kung traffic, baka abuti ng 4 na oras, Brother Manuel, sa palagay mo. May traffic hanggang Pasig. Possible eh, no? Kung ikaw ay nagko-commute lang, possible 4 hours to 5 hours. May traffic yan. Manila pa, grabe traffic dyan. Lalo na pag-araw ng pasukan. Pero mga kapatid, makikita mo siya. Tuloy-tuloy. May ministry sa church yun, mga kapatid. Pamilya niya. Pasig, Cavite. Pasig, Cavite. Mga kapatid, napakahalaga ng pananatili sa Diyos. Amen? Na kahit anong, halimbawa itong taong 2024, ano mong pagsubok ang dumating sa atin, manatili tayo. Amen? Huwag tayo matinag. Abay, kung dito pa rin tayo, loobin ng Panginoon sa biyaya ng Diyos sa mga susunod na taon, abay, praise the Lord. Amen? Abay, kung hindi man, huwag matinag, manatili. Amen? Okay, pangalawa, sabi dyan, sa Proverbs 3.5, itong taong 2024. Ano sabi sa Proverbs 3.5? Ating pong basahin. Sabi dyan, basahin po natin sabay-sabay. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. Sabi sa wikang Tagalog, tumiwala ka sa Panginoon ng buong mong puso, at huwag kang manalig sa sarili mong kaunawaan. Kulang pa yan eh. Hanapin natin yung 6. Wait lang buksan ko lang yung verse 6. Kung yung intindihin niyang gwapong yun. Isa lang yun. Isa na ba yun? Okay, Proverbs 3, 5, and 6. Okay, anong sabi dyan? Kasi magkarong tugpo yan eh. Okay, sabi dyan, trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding in all thy... Sa wikang English, verse 6. In all thy ways, acknowledge Him, and He shall direct thy path. Sa wikang Tagalog, magtiwala ka sa Panginoon ng buong mong puso, at huwag kang manalig o magtiwala sa sarili mong kaunawaan. Verse 6, Tagalog, kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad, at kanyang ituturo, sabi dyan, ang iyong mga landas. Mga kapatid, abay kung last year, para bang ang ating pagtitiwala sa Diyos kakarampot, hindi ba pwedeng this year, lakihan natin pagtitiwala natin sa Diyos? Mga kapatid, dalawa yun eh. Pagtitiwala sa Diyos, pagtitiwala sa sarili mo. Pwede mangyari yan eh. Di ba minsan sinasabi natin, magtiwala ka sa sarili mo, kaya mo yan. Pag sinabi natin kasi magtiwala, galing sa'yo. Ang pagtitiwala
at pananampalataya, magkaiba yan. Hello? Pag sinabi natin pagtitiwala, galing sa iyon. Magtiwala ka sa sarili mo, di ba? Pero pag sinabi mong magtiwala ka sa kakayanan mo, sa iyo galing eh. Pero pag sinabi mong manampalataya ka sa Diyos, manalig ka sa Diyos, ibig sabihin, hindi na sa iyo galing yun, tama? Umaasa ka na nun sa Diyos. Manalig ka sa Diyos. Ibig sabihin siya nang gagawa. Okay, yun ang danger doon eh. Pag tayo po nagtiwala sa ating mga sarili, ano mangyayari? Sabi diyan, magtiwala sa Diyos ng buong puso at huwag kang magtiwala o manalig sa sarili mong kaunawaan. Sa palagay niyo, pag tayo nagtiwala sa sarili mo, anong pwedeng mangyari? Pwede kang bumagsak eh. Alala niyo si Lucifer? Nagtiwala sa kanyang sarili. Bumagsak siya. Sapira Ananias, nagtiwala sa kanyang sarili. Si Judas, nagtiwala sa kanyang sarili. Gumanda ba buhay nila? Bandang huli? Mga kapatid, miserable ang buhay nila. Paalala po ito sa ating mga Kristyano, itong taong 2024 bilang isang simbahan, huwag tayo magtitiwala sa sarili mong kakayanan. Amen? Pag nagtiwala ka sa sarili mong kakayanan, ano pwede mangyari? Pag nagtiwala ka sa sarili mo, hindi pwedeng pagkatiwala ang sarili natin eh. Ang puso natin mandaraya. Amen? Ano pa? Nagtitiwala ka sa lakas mo? Bukas kaya malakas ka pa? Pag nagtiwala ka sa sarili mo, bukas kaya meron ka pa? Eh mga kapatid, paalala sa atin ng Biblia, na huwag po tayo magtitiwala sa ating mga sarili. Dangerous po yun mga kapatid. Ang sarili natin limitado. Hello? Ang lakas mo, pangunawa mo, talino natin, kakayanan mo, kayamanan mo mga kapatid, abay huwag tayo magtitiwala sa mga bagay na yan. Lahat yan ay pwedeng mawala. Amen? Lakas, buhay, kayamanan, bagay-bagay sa mundo. Pag nagtiwala ka dyan, mga kapatid, mawawala yan eh. Walang assurance dyan. Amen? Pero mga kapatid, ang sabi sa atin ng Biblia, tayo po ay magtiwala sa ating Panginoon. Sabi dyan, magtiwala ka sa Diyos ng buong puso. Ano pa maganda sa verse 6? Sa lahat ng iyong mga lakad, alalahanin mo ang Diyos at siya ang magtuturo ng magandang landas sa iyo. Ang problema sa atin, sinabi ng Diyos, magtiwala sa Kanya, imbis na sumunod tayo mga kapatid ng maayos sa Diyos, ang nangyayari, magtitiwala ako sa kakayanan ko. Habang malakas ako, habang ang kumpanya namin ay, kumbaga, marami pang pera, magtitiwala ako sa kumpanya namin. Nako, nakakalungkot yun. Okay. Imbis na magtiwala ka sa Diyos na nagbibigay ng lahat ng ating kakayanan, saan ka nagtitiwala? Sa pera. Sikap ako ng sikap, sikap ako ng sikap. Wala kang panahon sa Diyos. Hello? Sino ba nagbigay ng lakas mo at buhay mo, kakayanan mo? Eh, paano kung isang ugat na guide na lang ng buhok natin, maputol yan sa likod mo? Umatos ka. Iaalaw yun ng Panginoon. Kaya mga kapatid, nakakatakot na magtiwala tayo sa ating mga sarili itong taong 2024. Abay, yung pinaka na maganda nating gawin, nakikinig pa kayo sa likod. Abay, magtiwala tayo sa Diyos. Amen? Ang Diyos hindi po limitado. Hello? Hindi siya nawawalan. Ang Diyos hindi po nagbabago-bago gaya ng tao at panahon at pagkakataon. Sabi nga ng Bible, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. At kailanman ang Diyos hindi pwede magsinungaling sa mga pangako niya at sinasabi niya. Nakuha po mga kapatid, ang sabi ng Bible, ihandog mo ang iyong sarili mo, ang sarili natin, ang ating mga sabuhay bilang simbahan sa Diyos itong 2024. Yung ating buhay lakas, yung ating mga paglilingkod. At pangalawa, sabi diyan, itong taong 2024, abay, imbis na magtiwala ka sa sarili mo, this time, Lord, I'm sorry. Ito matuto tayo, makinig po, matuto tayo sa ating mga pagkakamali. Ibang anak mo, anong sinasabi mo sa anak mo pang nagkakamali? Lalo na yung mga natutumbang bata.
Pag yan ay natumba, nako, binuhat mo ng binuhat, magiging dependent sa iyo yan, tama? Hindi na yun, ang tinawa, subukan kami mga batang yung laging pag natumba, binubuhat, kaya naman niya tumayo, di ba? Tatawagin ng mama at papa, magpapapansin, mama, papa. Minsan yung anak ko, sinubukan ko yun, pag natumba, tayo, tinatayo. Abay, napansin ko, pag natutumba, laging, papa, mama, daddy. Ayaw naman niya tumayo. Tumayo kayo. Bahala ka dyan. Natumba ka, tumayo ka. Eh di natutong tumayo. Nakuha niyo mga kapatid? Mga kapatid, huwag tayo magtiwala sa sarili natin. Pag nagtiwala tayo sa ating sarili, nakakatakot yun. Para bang hindi natin ina-appreciate ang biyaya ng Diyos sa buhay natin. Nakuha po? So sabi dyan, iandog natin ating mga sarili sa Diyos. Pangalawa, itong taong 2024 bilang simbahan, magtiwala tayo sa Diyos. Hindi sa ating sarili, hindi sa ating lakas, hindi sa iyong trabaho, hindi sa pera, hindi sa panahon. At kanino mang tao at saan mang bagay, lahat po yan naglalaho. Pero ang Diyos kailanman, hindi naglalaho. Amen? Hindi siya nawawala. Okay, sumunod. Anong sabi po sa sumunod, mga kapatid? Ayan. Ano pang dapat natin gawin itong 2024? Basahin natin yung Matthew 5:33. Sabay-sabay po natin basahin ng English at Tagalog. Ready, go? Again, ye have heard that it hath been said by them of old time, Thou shalt not forswear by thyself, but shalt perform unto the Lord thine oaths. Sa wikang Tagalog. Bukod sa rito ay inyong narinig na sinabi sa mga tao sa una, huwag kang manunumpa ng di katotohanan, kundi tutupdin mo o tutuparin mo sa Panginoon ang iyong mga sumpa. Pag sinabi natin sumpa, pangako, kasi ang sumpa sa Bible dalawa eh. Yung sumpa na negatibo, na may mangyaring hindi maganda, sumpa yun. Yung isang sumpa, pag sinabi natin isang sumpa, positive side, pangako. Tama? Sabi dyan, yung oath mo, yung oaths, mga pangako natin, mga sinumpaan mo. Yung balita, di ba, sa news, sino yung mayor ng yung mayor ng Bamban, di ba? At lahat ng mga, tawag dito, tumitestigo. Anong sinasabi nung bago mag-umpisa yung usapin sa Senado, kahit po sa korte, nanunumpa ka ba? Itaas ang kanang kamay, ipatong yung kamay sa Biblia. Nanunumpa ka ba na magsasabi ka ng katotohanan at pawang katotohanan lamang? Ano sinasabi ng mga taong yon? Opo, nanunumpa po kami. Mga kapatid, sabi ng Bible, kapag ikaw ay nanumpa, kapag ikaw ay nangako, ang sabi ng Panginoon, tuparin mo. Amen? Kayong mga estudyante, alam nyo sa inyong sarili, kaya nyo pa eh. Amen? Kaya nyo pa eh. Kaya mo pang magising ng maaga. Tama? Kaya mo pang dagdagan ng sipag mo sa bahay. Hindi lang sa pag-aaral dapat masipag, ha? Hello? Mga anak, ang problema, sipag mo sa pag-aaral. Pero sa bahay, tamad naman tayo. Hindi dapat ganon. Masipag ka sa pag-aaral, dapat sa bahay, ba't nanunuro ka? Ilan yung daliri sa'yo? Oh, minsan turo tayo ng turo. Nakaturo sa kanya ilan? 2. Isa, 2. Pero sa iyo ilan nakaturo? Diba? Dapat pag nanuro tayo, pag ganun. Siya, pastor. Lahat sa kanya, diba? Ang problema, turo tayo ng turo, sa kanya 2 lang. Sa iyo ilan? O, ibig sabihin, ayusin mo yung sarili mo. Huwag ka manuro ng iba. Amen? Abay, pag nag-aaral ka ng mabuti sa bahay, bisyo, maaasahan ka ni nanay at ni tatay. Amen? At lalo pa sa Panginoon, magi tayong masipag. Sabi ng Bible, ano man ang ating pinangako sa Diyos, tuparin natin. Alam niyo ba, sa mga pangakong tinutupad, mga kapatid, may blessing. May blessing. Kapag tinupad natin ang ating mga pangako sa Diyos. Okay, sabi din, paalala sa atin, pag tayo ay gumawa ng sumpa, kapag tayo ay nangako,
Sabi yan, tupadin mo sa Panginoon ang iyong mga pangako. Oh. Tuparin natin bilang isang simbahan. Ang dami nating dapat ayusin eh. Amen? Ang dami nating dapat ayusing pagkukulang sa Diyos bilang isang simbahan. Etong nakaraang taon. Alam ko sa sarili mo, marami ka rin dapat baguhin sa sarili mo. Amen? Etong salita ng Diyos, hindi siya nagkulang paalala sa atin. Ang problema, hindi natin binabasa. Hello? Hindi natin pinapakinggan ang masakit. Napakinggan mo siguro, nabasa mo, napakinggan mo ng paulit-ulit. Ang problema, makinig, hindi mo naman tinutupad, hindi natin ginagawa. Hello? Ang sabi ng Bible, perform unto the Lord thine oaths. Yung pangako mo sa Diyos, tuparin mo. Ikaw kaya pangakuan, tapos biguin ng tao. Hello? Mga kapatid, allow me to say this. Halimbawa, nangako ko sabihin natin kay Brother Manuel. Brother Manuel, talagang pasensya na, kailangan ganito eh. Pera muna ako ng, diba, 500 eh. Pambili na lang nila ng bigas yun eh. 500. Pastor, pasensya na, 500 na lang ito eh. Ang bili namin ito ng bigas, Brad, sige na, kasi kailangan eh. Dahil siyempre, hindi ako matiis si Brother Manuel. Sige, Brad, Pastor, huwag ka mag-alala. Brother Manuel, sa Lunes, babayaran kita. Isipin mo, 1 linggo sila nagtiis, puro lugaw sa baw noodles, hindi bumili ng bigas, 1 linggo. Dahil sa'yo, tama? Nangako ka. Pagdating ng Lunes, talagang as in, wala na silang pagkain. Kahit pambili ng tubig na mineral. Wala na talaga. Wala ng asukal, wala ng toyo, wala ng bigas na ilulugaw. Wala na talaga. Kasi nangako ka, magbabayad ka. Pastor, sa Lunes ng 500. Inaasahan ni Brother mo, wala pang pamasahe papasok, isipin mo yun. Dahil inaasahan ka kasi dun sa 500 na babayaran mo, pamasahe, 200, yung 300 iiwan niya sa pamilya niya. Ano nangyari, Pastor? Pastor, yung pong 500 na pangako mo, pasensya na. Kasi nabili ko ng ganito, ganyan eh. Anong pakiramdam, Brad? Ang bira ikaw, sumisira ka sa pangako eh. Hindi mo ba alam, sinakripisyo ko yung aming pangangailangan para lang sa iyo? Para lang matugunan ang pangangailangan mo, tapos kami hetong nangailangan kami, hindi mo ibibigay yung pangangailangan namin. Mga kapatid, masakit, pangakuan at hindi ito pa rin ng tao. Amen? Kung ang tao ay nasasaktan sa pangako, hindi natupad, mga kapatid, much more ang Diyos. Pag nangako tayo sa Diyos, mga kapatid, sabi ng Bible, perform unto the Lord thine oaths. Yung pangako mo sa Diyos, mga kapatid, tuparin mo. Sapagkat kung nangako sa tao na hindi mo ginawa, yun ay sala. At mga kapatid, wala pong pagkakaiba. Pag nangako ka sa Diyos, mga kapatid, at hindi mo tinupad, hello, mga kapatid, yun ay kasalanan sa Diyos. Kaya sabi ng Bible, huwag kang mangangako na hindi mo tutuparin. Hello? Baguhin natin yung ating mga kaisipan. Kasi nakakasakit tayo sa iba. Hello? Nakuha po? Much more sa Diyos. Pag hindi mo tinupad ang pangako mo sa Diyos, nasasaktan mo ang Diyos at ikaw ay nagkakasala. At walang pagpapala kapag yung pangako mo sa Diyos, hindi mo tinupad. Nakuha po mga kapatid? Kaya mga kapatid, itong taong 2024, pangako mo sa Diyos, mag-aaral kang mabuti. Hello? Magsisikap ka sa pag-aaral, maglilingkod ka ng maayos sa Diyos, mga kapatid. Gagawin mo kung anong kalooban ng Diyos, ibibigay mo yung best na pagsunod mo sa Panginoon. Hello mga kapatid? Tuparin natin. Nakikinig ba kayo? Tumingin dito. Mga kapatid, tuparin natin. Ano pang talata sabi ng Bible? Ayan Deuteronomy 23 verse 21, atin pong basahin.
Sabay-sabay po tayo magbasa. Okay nga lang po, ng tubig. Okay, ready? Sabay-sabay pong basahin. Ready, go! Tagalog, sabay-sabay. Pagka ikaw ay magpapanata ng isang panata sa Panginoong Diyos, ay huwag kang lumat ang pagpapala, sapagkat walang pasalang uusisain sa iyo ng Panginoong Diyos, at magiging kasalanan sa iyo. Okay, malinaw hindi? Ayan, binigyan palalo ng linaw. Sabi niya, when thou shalt vow a vow unto the Lord thy God, thou shalt not slack to pay it. For the Lord thy God will surely require it of thee, and it would be sin in thee. Sa wikang Tagalog, pagka ikaw ay magpanapapanata ng isang panata sa Panginoon mong Diyos, ay huwag kang maluluwat ng pagtupad, sapagkat walang pagsalang uusisain o hahanapin sa iyo ng Panginoon mong Diyos yung pangako mo, at magiging kasalanan sa iyo kapag hindi mo ginawa at tinupad. Naalala niyo si Sapira, Ananias? Simbahan sa Jerusalem. Nagbenta sila ng mga property, lupa, bahay at iba pa. Nagkasundo sila. Sabi nila kay Pastor Peter, Pastor Peter, yung pinagkabentahan ng aming bahay, kasi kailangan ng kanilang simbahan eh. Kailangan na siya sa Jerusalem eh. Nangako si Ananias, si Barnabas, mga kapatid, no? Nangako na yung kabintahan ng kanilang lupain, buo ibibigay sa simbahan. Maraming gumawa nun. Pero may dalawang mag-asawang natukso. Sino yun? So, ibang Ananias yung kabila, ah. Ito yung Ananias na asawa naman ni Sapira. Sabi ng mag-asawa, opo, Pastor Peter, nangangako po kami. Yung pinagkabentahan ng aming lupa at bahay, o real estate, land, no? Ibibigay po namin ng buo sa simbahan. Ito na ngayon yung bigayan. Bago dumating yung bigayan, nag-usap yung dalawang mag-asawa. Ang laki naman ng kabentahan ng ating lupa. Pero di ba nangako tayo sa Panginoon, ibibigay natin na, pero siguro hindi na malalaman ni Pedro yun, ni Pastor Peter na yun yung kabentahan ng ating lupa. O sige, sabi ng mag-asawa, gawin na natin ganito, basahin mo. Sige, kumuha tayo. Tapos, magbigay pa rin tayo sa Panginoon. Hindi masama kasi nagbigay pa rin talaga sila. Pero mga kapatid, ang punto ron, yung pangako. Hello? Eto na ngayon. Sabing ganun nung dalawa, sige, mauna ka muna sa pira, pumunta sa simbahan. Pagkatapos susunod ako, huwag tayo magsabay. Nag-usap sila eh. Eto nang yung si Sapira, sabi ng ibang paso, siguro si Sapira bumili pa ng bagong sapatos, bagong damit. Doon sa kinupitan nila yung pangako nila eh. Pagpasok simbahan. Eto na ngayon. Sabi ni Pastor Peter, Sapira, magsabi ka ng totoo. Lahat ba ng kabintahang pinangako nyo sa Panginoon, yung lupa nyo kabuang benta, binigay nyo ba ng kumpleto? At hindi kayo nagkulang? Anong sabi ni Sapira? Opo, Pastor Peter. Alam mo, pagkasabi niya ng opo, bagsak siya. Yung kaluluwa na humiwalay ka agad, patay si Sapira. Bagsak. Sabi ni Pastor Peter, dalawang usher, hilahin si Sapira. Daling sa likod ng simbahan, doon nilibing. Siguro hindi ko alam kung may hinukay na ron, may butas na ron na sa lupa, or bagong ano lang yun, binungkal nila. Pero doon dinala sa likod ng simbahan at doon nilibing. Maya-maya yung asawa niya si Ananias, pasok din. Pasok din si Ananias. Hindi niya alam, si Sapira yung asawa niya, nilibing na sa likod. Pasok si Ananias. Pastor Peter, good morning po. Sabi ni Pedro, ni Pastor Peter, Ananias, magsabi ka ng totoo. Lahat ba ng pangako niyo sa Panginoon, yung kabintahan ng buo niyong lupa, binigay niyo ng kumpleto sa offering? Kasi pangako nila yun eh.
Ano sabi na Ananias? Hindi niya alam yung asawa niya patay na, nilibing na sa likod ng simbahan. Opo, Pastor Peter. Binigay po naming lahat. Ano sabi ni Peter? Pastor Peter, nagsinungaling kayo sa banal na spirito. Maya-maya, pang! Alis yung kaluluwa ni Ananias, bagsak. Sabi ni Peter, Asos, ilahin, ilibing sa likod. Mga kapatid, hindi, walang masama, nagbigay sila eh. Tama? Nagbigay naman sila eh. Pero mga kapatid, ang punto ron mga kapatid, nangako sila sa Diyos. At dapat mga kapatid, yung pangako mong yan, tinutupad mo sa Panginoon. Amen? Tinutupad mo yan. Ano sabi ng Panginoon? Ito nakakatakot oh. For the Lord thy God will surely require it. Alam mo pag sinabing require? Hahanapin sa iyo ng Panginoon yan. Mga kapatid, hahanapin sa atin ng Panginoon yan. Ako po bilang pastor, alam niyo naman, wala akong trabahong regular. Wala akong trabahong regular. Pero yung puso, yung design ng puso ko mga kapatid, makapagbigay din sa gawain ng Panginoon. Buti kayo kahit na paano may income na regular marahil. May trabaho. Mga kapatid, pasensya na ha. Hindi ko tinatas ang aming mga sarili. Wala kami kung wala ang Diyos. Misis ko, ako, dalawa kong anak, may mga pangako kami sa Panginoon. Eh di ba po sa isang pamilya lang kayo? Eh wag si misis, totoo yun. Ako kahit pa paano, siguro nagsisikap mag-sideline. Etong dalawa kong anak, homeschool. Pero bumibili ng biscuit araw-araw at iba pa. May pangako rin yan sa Panginoon, mga kapatid. Mga kapatid, sabi ng Panginoon, pangako mong hindi mo tinupad sa Diyos, kukunin niya yan sa ibang paraan. He will require it, mga kapatid. Sabi dyan, sapagkat walang pagsalang uusisain. Alam niyo, usisa? Asa na? Di ba yung mayor sa Bamban ngayon? Grabe yung pag-usisa, di ba? Inaalam kung spy siya o hindi. Kahit ako, duda ako sa kanya. Lalo pa yung issue ng bansa natin, di ba? Mga kapatid, uusisain, bubungkalin niya ng Panginoon. Hindi mo pwedeng itago yan. Kaya mga kapatid, pag nangako ka sa Diyos, gawin mo, tuparin mo. Amen? Kung estudyante ka, sinabi mo sa Panginoon, mag-aaral ako mabuti, lalo pa pagbutihin ko ngayong taong to. Abay, pagbutihan mo nga. Kung kayo may mga ministry sa simbahan, tayo may mga ministries. Panginoon, pagbubutihan ko ang aking pangako, abay, pagbutihan mo nga. Paano maglilingkod ako ng maayos sa Diyos? Abay, pag-igihan nga natin bilang simbahan. Why? Because the Lord will surely, pag sinabing surely, sigurado hindi. Sigurado. Alam nyo, pag binasa nyo nga yung Malakay 3:8-10, di ba? Ilalayo sa Diyos isa yung mga salot eh. Mga magnanakaw, mga salot, nasisira ng kabuhayan mo. Sabi nyo, ilalayo niya eh. Pag ginagawa mo yung kalooban ng Diyos sa buhay mo, mga kapatid, hindi ko na kailangan elaborate yung tithes and offering, alam nyo na yan. Pag sinabi mong tithes, regular yan. Kung ilang beses ka sumasahod, 10% ng kabuuan mong sahod, hindi yung kinukuha sa gross sa net pay. Kinukuha ang tax, ang kinukuha sa net pay, sa gross pay. Hello, mga nagtatrabaho. Sa gross pay. Ibig sabihin, wala pang kaltas lahat, doon kinukuha ang tax. Tama? May angal, wala. Ilang percent ang tax? 12 ngayon. Kasi may VAT pa, value added tax. Mga kapatid, ang 10% sa Panginoon, pag pinag-usapan mo, tithes, 10%. Regular yan. Kung nasahod ka, may allowance ka, linggo-linggo, regular yan. Dapat, young people, pag ni-review yung inyong pagbibigay sa Panginoon, ito pala actually, simula next year, lahat ng ating pagbibigay, ibibigay ko na sa inyo yung record. Simula next year. Mula kasi first Sunday natin ngayon, di ba?
First Sunday natin ngayon, ngayong taong 2024, bilang simbahan. Every year, CJ, trabaho niya yung Becca. Every Sunday, naka-record dyan. At every year, sa anniversary natin foundation, sa May, ibibigay ko yan sa iyo lahat. Ito yung binigay mo sa Panginoon, hindi sa akin ha. Binigay mo yan sa Panginoon, naka-record. Mga kapatid, i-record na natin para kung may tanong kayo, ayan. O so nagbigay naman ako, oo nga ito, naka-record lahat. Nakuha niyo mga kapatid. So mga kapatid, nakakatakot ito. Sabi diyan, God will surely require it of thee. Hindi mo maiisahan ng Diyos. Amen? Kaya pangatlo mga kapatid, sa ating mga pangako sa taong 2024, tuparin natin. Amen? Tuparin natin. Masakit pag ang Diyos naningil eh. Masakit eh. Sasaktan ka. Pero pag sumunod ka, masayang sumunod eh. Papayapa ka eh. Pero pag di ka sumunod, naku, mga kapatid, masasaktan tayo. Ano pa? Romans 12:1. Okay? Meron pa ba? Okay? At tapos na tayo dito. Ito, huling-huling talata. Okay. Nangangako ka ba sa hindi mo minamahal? Oh. O tayo po, mga magulang, nung tayo mga dalaga at binata, di ba? Di ba pag nagmamahal ka, nangangako ka eh. Ihatid kita mamaya. Merong kabataan dito nagsimba, nagpaalam sa akin. Pastor, isang beses pa lang ata nagsimba, 2 beses. Aba, natutuwa ako sa kanya, malakas ang loob niya eh. Bisita, punta rito. Inausap ko. Aba niya, Pastor, magpapaalam po sana ako. Natutuwa ako, nagpapaalam. Diba? Mabuti nagpapaalam. Pastor, kasi gusto ko sana ligawan si ganito eh. Taga-church dito po sa Lighthouse eh. Sabi ko, salamat, natutuwa ako sa'yo kasi nagsasabi ka ng totoo. Amen? Magaling sasabi ng gano'n. Pero sabi ko sa kanya, nag-aaral pa siya. Nag-aaral ka pa. Ama, sabi ko dito nagpapaligaw ako. Paghanda ka ng bumili ng diaper. Paghanda ka ng bumili ng gatas. Paghanda ka ng bumili ng kung ano-ano pampa-ospital, pampakasal. Sabi ko, handa ka na ba? Amemi siya. High schooler eh. Sabi ko, mag-aral muna kayong mabuti. Hindi kita pinapayagan, naligawan mo siya. Hindi ko napayag kasi ako ang tatay niyan dito. Mga kapatid. Abay, nangangako ka sa minamahal natin, amen? Sa hindi mo mahal, nangangako ka? Hindi. Sa taong hindi mo pinapahalaga, nangangako ka? Hindi. Ibig sabihin, nangangako ka sa mga taong pinagpapahalagahan mo. Hello? Hello? Tama ba ako mali? Nangangako ka sa mga taong pinapahalagahan mo gaya ng iyong magulang, di ba? O sino mang taong mahalaga sa'yo. Abay mga kapatid, sa atin po bilang simbahan, sino bang pinakamahalaga sa atin? Ang ating Diyos. Hello, mga kapatid. Kaya anong sabi ng Biblia sa Mark? Basahin natin ito mga kapatid sa Mark chapter 12 verse 30. Basahin po natin sabay-sabay ito. At hindi tayo dapat makalimot dito sa mga talatang ito bilang isang simbahan. Basahin natin ito. Ready, go? And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, with all thy mind, and with all thy strength. This is the first commandment. Sa wikang Tagalog. At pakaibigin mo ang iyong Panginoong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo, at buong lakas mo. Mga kapatid, yan ang unang utos ng Diyos. Abay, lahat tayo may puso. Amen? Saging lang walang puso. Ay, hindi. Ang saging may puso rin. Lahat tayo, mga kapatid, may puso. Amen? Abay, sabi dyan, mga kapatid, mahalin natin ang Diyos ng buong kaluluwa. Ang hayop walang kaluluwa yan. Meron sila buhay lang. Pero tayo may kaluluwa tayo. Okay? Ang halaman walang kaluluwa yan. Buhay halaman, yun lang. Pero yung sinasabi ng science sa Mikal, wala sila. Buhay lang. Buhay halaman, buhay hayop. Pero wala silang kaluluwa.
na eternal. Tayo mga kapatid, may kaluluwa tayo hindi namamatay. Amen? Yung katawan natin namamatay, pero ang ating kaluluwa hindi po mamamatay yan. Lahat tayo may kaluluwa. Lahat tayo may pag-iisip. Sabi niya, with all thy mind, love God. Ano pa? With all thy strength. Mga kapatid, those composite our human being. Lahat tayo may kaluluwa, lahat tayo may katawan, lahat tayo may kaisipan. Abay, sabi ng ating Panginoon, huwag tayo makalimot na mahalin ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong kaisipan, at buong kalakasan. Yun ang unang kautusan. Kaya mga kapatid, pag nangako ka sa Diyos, mahal ba natin siya? Hindi. Mahal ba natin siya? Hindi. Abay, pag nangako ka sa Diyos, tuparin mo. Amen? Pastor, ayoko na nga mangako kasi hindi ko naman kayang tuparin. Pag hindi ka naman nangako, kasi sabi ng Bible, faith, pray thy vow. Ano niyo bang buhay natin bilang Kristyano ay buhay ng mga pangako? Tayo po'y namumuhay sa covenant, pakikipagkasundo. Sa eskwelahan, pag nag-aral ka dyan, nakikipagkasundo ka, tama? Nangangako ka na hindi ka mambubulig dyan. Hindi ka magbubulakbol, hindi ka magiging cause ng kaguluhan sa mga estudyante. Mag-aaral kang mabuti. Hello? Mga kapatid, abay ang buhay natin, our lives, mga kapatid, our lives full of commitment. Sa trabaho, wala kang pangako na magtatrabaho ka ng maayos. Si Sister Ben, ano siya, di ba? Guardia siya. Meron yung tinatawag na 11 general orders, di ba? Ano yung kautusan nila? Batas nila yon. Hindi mo dapat labagin to ng isa. Pag nalabag mo yon at may nangyari hindi maganda sa trabaho mo, yari ka, sisanti ka. Mga kapatid, ang buhay po natin ay buhay pangako, mga pangako. Hello? Makinig. At tayo po bilang simbahan, may pangako tayo sa Diyos na mamahalin siya ng buong puso, buong kaisipan, buong lakas, ano pa? Buong kaluluwa. Ayun, no? Yun ang unang utos ng Diyos. Kaya mga kapatid, itong taong 2024, pwede ba nating i-recommit sa Diyos ang ating mga sarili? Hello? Pwede ba yung ating mga hindi pagtupad sa pangako nung nakarang taon, pwede bang itong taong 2024, tuparin natin? At kung nangako ka, Pastor, iahabol ko, kapatid, iahabol ko, gawin mo. Amen? Ahit late. Maigi ng ginawa mo kaysa hindi mo ginawa. Nakuha? At pangalawa, sabi rin mga kapatid, huwag ka magtiwala sa sarili natin itong taong to. Amen? Hindi lagi malakas tayo. Hindi lagi masigla tayo. Hindi lagi ang trabaho natin maayos. Mga kapatid, abay kanino tayo magtitiwala? Kanino natin ilalagak ang ating mga pagtitiwala? Walang iba kundi sa Diyos lamang. Amen? At sabi rito panguli mga kapatid, ihandog natin ang ating mga sarili bilang haing buhay sa Diyos. Nakuha mga kapatid? Kasi kapag hindi natin ginawa yon, makinig, o listen, yung mga nasa likod, uusisain niya ng Panginoon sa iyo. Hahanapin ang Panginoon sa iyo. At pagbabayaran natin yun. Nakuha po. Okay, tayo pong lahat ay tumayo. Tayo pong lahat ay pumikit. Tayo pong lahat mga kapatid ay yumuko. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos sa aming Ama, sa oras mong ito, Panginoon, maraming salamat po Diyos sa iyong mga salita. Panginoon, sa liwanag na iyong mga salita, sa liwanag ng mga salita mo, Panginoon, dalangin ko, Diyos, na mangusap po kayo sa puso't isipan ng bawat mga anak mo dito po sa Lighthouse International Tagaytay Mission, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, siya sa ating po Diyos ang aming mga puso. Ayusin po namin ang aming mga sarili sa iyong harapan ngayon. Mga pangako namin hindi natupad, patawarin mo kami, Panginoon.
Tuparin po namin yun, Panginoon. Kahit late, kami nangako, tuparin pa rin namin, Panginoon. At sa taong itong bagong taon bilang isang simbahan, sikapin po namin kapag kami nangako, sikapin namin wag malate, at hindi tuparin, Panginoon. Sapagkat yung hahanapin sa amin, uusisahin mo yun sa amin, Panginoon. At pagbabayaran po namin. At sa taong ito, Panginoon, taong 2024, sa iyo lamang kami magtiwala at hindi po sa aming lakas, sa aming buhay, hindi sa panahon, pagkakataon ng tao, kahit pa sa salapit kayamanan sa mundo. Aming ilagak, O Diyos, ang aming pagtitiwala sa iyo lamang, Ama. Tulungan mo kami, Panginoon. At itong taong 2024, Panginoon, ihain namin, ihandog namin ang aming mabuhay, ang aming mga lakas, ang aming mga sarili, O Diyos, sa iyo. Lalo pang aming mga paglilingkod. Tulungan mo kami, Panginoon, sa araw na ito at sa taong ito. Habang nakayukod, nakapikit ang bawat isa, nais mo rin bang ayusin sa Diyos ang ating mga sarili? Nais mo rin bang pagbutihan sa Diyos itong taong ito, 2024, ang ating mga pagsisikap? Nais mo rin bang ihandog sa Panginoon ang buhay na meron ka na binigay niya? Habang nakayukot nakapit, kung yan ang tugon mo, magtaas ka ng kamay, papanalangin kita. Pastor, ako po. Gusto ko pong ayusin ang aking buhay sa Panginoon. Taas ka ng kamay, huwag kang mahiya. Malayo sa Diyos, hindi ka pwede magbago pag malayo ka sa Diyos eh. Kung walang biyaya sa iyo ng Diyos, ang hirap umakbang sa pagbabago. Paglayo ka sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid, bilang isang simbahan, lumapit tayo sa Diyos. Kung ang sinasabi mo, Panginoon, gusto kong ayusin ang aking buhay sa iyo, ang aking pamilya, ang aking pag-aaral, ang aking pagsisikap, ang aking pagtatrabaho, ang aking paglilingkod sa iyo, Panginoon, gusto kong ayusin. At lalo akong maging matapat sa iyo, Panginoon, gagawin kong aking best itong taong ito. Panginoon, itong aking sarili, hinahandog ko sa iyo. Kumakbang ka dyan sa iyong kinakatayon o inupuan, lumapit ka sa unahan. At sama-sama nating ihandog ang ating mga sarili sa Panginoon sa araw na ito. Mga kapatid, kung ang tugon mo ay oo sa Panginoon, Panginoon, aayusin ko ang aking buhay sa taong ito. Hindi man ako naging maayos sa nakalipas sa taon, pero ngayong taong to, Panginoon, aayusin ko ang aking mga sarili. Tumayo tayong lahat. Tumayo po ang lahat, walang nakaupo. Tayo po ang lahat. At lumapit tayo sa Panginoon. Kami lang ba ang nangangako sa Diyos na ayusin ang aming mga buhay? Kapatid, ikaw, ayusin mo ang sarili mo sa Panginoon. Ang altar ay bukas, malawak ito. Sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, heto ang aking buhay, aayusin ko. Aayusin ko ang aking paglilingkod sa iyo, Panginoon. Mula ngayon, Panginoon, hindi na ako magtitiwala sa sarili kong lakas kasi laging palpak pag sarili kong pinagkatiwalaan ko. Pag tao, Panginoon, pagkakataon, panahon, laging sira ang diskarte. Pero Panginoon, this time, Panginoon, ako'y magtitiwala sa iyo, hindi sa aking kakayanan. Lumapit ka sa unahan, kapatid. Kung malinaw sa iyong mensahe, kung naunawaan mo yung mensahe, lumapit ka sa Panginoon. Magtiwala ka sa Kanya. At sabi ng Panginoon, tuparin mo ang pangako mong yan itong taong 2024. Kapatid kong Kristyano, hindi ka ba nangangako sa mga nandiyan pa sa upuan? Ang altar ay bukas. Kung totoo yung sinasabi mo sa Panginoon, lumapit ka sa unahan, hindi mo ikakahiya yan. Amen? Lalapit ka sa Panginoon. At sasabihin mo sa Panginoon, Panginoon, sa tulong po ninyo at biyaya mo, O Diyos, magpapatuloy ako sa inyo. Magtitiwala ako sa iyo, Panginoon, hindi sa aking lakas at sarili. Tulungan mo ako, Panginoon. At ihandog ko, O Diyos, ang aking sarili sa iyo. Tulungan mo kami. Manalangin tayo, Panginoong Diyos, aming Ama, bilang isang simbahan sa lugar ng Tagaytay,
humihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang sa iyo, sa aming mga pagkakasala. Kami patawarin mo, Diyos, mga pagkukulang namin sa iyo sa loob ng 1 taon nakalipas. Alam po namin, Panginoon, hindi namin naibigay ang aming best. Pero pwede pa namin ibigay ang aming best sa taong ito para sa iyo. Ang aming mga buhay, ang aming mga pagtitiwala, O Diyos. Ganun din po ang aming pagtupad sa aming mga pangako sa iyo. Panginoon, tulungan mo kami sa biyaya mo at kahabagan. Tutuparin po namin yun sa taong 2024. Kaya ito pong taong ito, Panginoon, aming sinusukong aming mga sarili sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon. Una mo kaming minahal. Huwag din po kami makalimot na unahin kang mahalin sapagkat yung pong una mong utos sa amin. Mahalin ka namin ang buo naming puso, kaisipan, lakas, at kaluluwa. Yung po yung dakilang utos na sinabi mo sa amin. Panginoon, tulungan mo kami, O Diyos. Natuparin po ang aming mga pangako sa iyo. Pangunahan mo kami, Panginoon. At pagpalain niyo pang bawat isa. Habang nakayukot nakapikit ang bawat isa. Habang nakayukot nakapikit ang bawat isa. Meron ba sa ating kalagitan, hindi mo pa alam kung saan ka tutungo pag ikaw ay binawian ng buhay? Pikit lang pong lahat at yumuko. Meron pa ba sa atin, Pastor, hindi ko alam? Pag ako'y namatay, kung saan ako tutungo? Kaibigan, nais kong sabihin sa iyo, kailangan mo si Jesus. Si Kristo ang kailangan mo. Bakit hindi mo siya pagbuksan sa iyong puso, sa iyong buhay? Meron ba sa ating kalagitnaan, hindi mo patiyak kung saan ka pupunta pag namatay ka? Alam mo, si Kristo ang katiyakan. Kailangan mo si Jesus. Marahil siguro, baka ang dating sa iyo ng salita ng Diyos, wala lang. Baka hindi ka paligtas kasi. Baka hindi ka pa born again. Baka akala mo lang Kristiyano ka, pero deep inside, kaya hindi ka tumutupad sa kalooban ng Diyos kasi hindi ka paligtas. Akala mo lang anak ka ng Diyos pero hindi pa pala. Kaya ang salita ng Diyos parang sa'yo, baliwala lang. Kasi mga kapatid, ang tunay na tumutugon, tunay na anak ng Diyos. Abay siya sa ating mga sarili. Kasi ang tunay na anak ng Diyos, mga kapatid, makinig, may pagbabago. Susunod yan sa Diyos. Hindi pwedeng hindi sumunod ang anak sa magulang. Ganon din po tayo bilang mga anak ng Diyos, hindi pwedeng hindi tayo sumunod sa Kanya. Nakuha po? Abay kaibigan, meron ba sa ating kalagitnaan kung hindi mo patiyak kung ikaw ay ligtas o hindi pa? O hindi pa, mga kapatid, ang kailangan mo si Kristo, ipapanalangin kita. Meron ba sa ating kalagitnaan? Sabi mo, Pastor, gusto ko rin tanggapin si Jesus sa aking buhay. Meron po ba? Hindi ko pa, Pastor, alam kung saan ako tutungo pag ako'y namatay. Hindi ko pa putiyak, Pastor. Meron po ba? Papanalangin kita. Nais mo rin ba makilala si Kristo ng lubusan sa buhay mo? Nais mo rin bang makamtan ang pangako niyang katiyakan ng langit, katiyakan ng buhay na walang hanggan, na tanging si Kristo lamang ang nagbibigay? Meron po ba? O lahat sa atin ay ligtas na? Kapatid, kung lahat sa atin ay ligtas na, kapatid kong Kristiyano, ayusin natin ang ating mga lakad sa Diyos. Amen? Ayusin natin. Sapagkat ang Diyos, He will surely require it to us. Pag sinabi mo sa Panginoon, pinangako mo, Panginoon, ayusin ko ang aking buhay sa iyo, aasahan niya ng Panginoon. He will surely require it of thee. Hahanapin sa atin ng Panginoon. Kaya dalangin ko ang salita ng Diyos, positibo mo, at may pagpapasakop at pagpapakumbaba mong tinanggap sa puso mo. Magbunga yan sa buhay mo, sa ating mga sarili. So tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos sa aming Ama, purihin ka sa araw nito. Pagpalain niyo, Panginoon, yung mga salita sa aming buhay. Tumugon kami, Panginoon, positibo sa iyong mga kalooban. Salamat po sa iyong mga salita. Pagpalain niyo pong bawat isa. Ang iyong mga salita ay sumibol, tumubo, lumago sa aming buhay. Magkaroon po ito ng pruweba sa aming buhay sa pamagitan ng aming pagsunod sa iyo.
Purihin ka, Panginoon, sa mga salita at mga mensahe sa amin sa umagang ito. Salamat sa iba na ng Espiritu. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, be seated. Good morning sa bawat isa. At tayo po'y pagpalain ng ating Panginoon.